So una sa pinakasekreto po ay yung tinatawag na pruning. Pruning po. Ito po yung pagtatanggal ng yun oh. So magandang araw sa lahat sa Bisaya, mayong buntag or maayong adlaw sa tanan. So pasensya na po sa Tagalog ko kasi po medyo matigas kasi po Bisaya po ako. So shout out po sa lahat ng mga Bisayas o sa mga Bisaya na nanonood dyan. So comment na po kayo kung saan po kayo. Short background lang po. I am from Cebu and also currently I am a student. So estudyante pa po ako pero nagtatanim po ako. So pansin po ninyo, nandito po ako sa aming backyard garden na ampalaya. So pansin nyo merong ganito. Kasi tinamnan ko po ito ng sitaw nung una. And then, next kong itinanim ay yung ampalaya. So, pero ang topic po natin ngayon ay hindi ampalaya, hindi rin sitaw, kundi kalabasa. So, tatalakayin natin ang mga sekreto at teknik sa pagtatanim ng kalabasa. Hindi po ako expert to, pero base lang po ito sa aking karanasan, experience, at sigit sa lahat, nagre-research po ako personally. So ayun, disclaimer lang po ha, hindi po ako expert to, base lang po na sa aking karanasan at base lang po sa research at kung paano ko po itinanim ang aking mga tanim na gulay o sa kahit anong gulay, kung ano po ang aking pamaraan. I-share ko lang po sa inyo kung paano po inalagaan ang aking mga tanim na gulay. Let's go to taniman ng kalabasa. A few moments later. So andito na po tayo sa aming taniman ng kalabasa. Pansin po nyo, marami po siyang damo. So sinisimulan pala pong linisin ang damo. Pansin nyo, sinisimulan pa po lang maglinis ng mga damo. Best po talaga na tatanggalin yung mga damo kasi yun ay alternative na bahay yun sa mga insect. Mas maganda po na wala damo. Merong kalabasa. Dito meron din okra at meron din kalabasa. Kasi ganito po yan. Nagtanim po kami ng okra pero hindi maayos ang kanyang paglaki. Ayon, hindi maganda ang kanyang tubo, kaya yun, nag-intercrop na lang po kami ng kalabasa para at least hindi sayang yung space. So balik kasi sa amin, intercropping po talaga kasi medyo maliit lang po ang aming tinatamnan. So ang variety na itinatanim ko po ay Suprema F1. So dalawang klase po sa pagtatanim ang aking ginagawa. Meron akong indirect sowing at merong direct sowing. So ang purpose ko po nito, dahil isa po siya yung technique dapat may nauna kang bulaklak. Yan ang technique ng mga farmer para pag namulaklak na yung direct sowing mo, meron ka nang magagamit na bulaklak. Kasi kadalasan kasi babae ang mauunang lumalabas. Kasi sa experience ko po, napagtanim na po ako ng kalabasa. Depende po sa alaga siguro, pero sa akin kadalasan nauuna ang babae. Matindi ang sikat ng araw. So, best na best po yung technique natin na gagawin ngayon. So, ano po ang technique at sikreto na gagawin? So, sisimulan po natin sa land prep. Yan. So, mas maganda po na nakaplat po yung tinatamnan niyo para po hindi masira yung mga ugat niya dahil sa tubig. Baka bababahain yun sa inyo. So dapat nakaplat po yun para hindi po marating ng tubig. And also the secret po is it is best to combine inorganic and organic fertilizer. Inuna ko yung organic fertilizer at sinunod ko yung inorganic. Tapos tinakpan ko ng maliit lang na lupa para yung seedlings or yung seeds ay hindi po madirect na makontak sa fertilizer, para hindi po masunog yung ugat. So ganyan lang po. So kumbaga meron kang basal fertilizer. So sa nakikita po nyo sa aking kalabasa is meron siyang butas-butas. So hindi pa po kasi ako
nakapag-spray. Malimit na po kasi ako napag-spray ng insecticide. So gawa po yan ng cucurbits beetle. So pinaka best ingredients na pangkontra sa cucurbits beetle ay yung may active ingredients na carbaryl. So una sa pinakasekreto po ay yung tinatawag na pruning. Pruning po. Ito po yung pagtatanggal ng sanga o yung ng talbos sa ating kalabasa. So ganito lang po yan. Tatanggalin po natin yung talbos. Ito po, talbos. Ayan. Nang sa ganun po, marami pong sanga na lalabas dito. Dito po, mayroong nalabas sa sanga dyan, dito. Ayan. Focus natin. Yan, dyan. Merong lalabas sa sanga dyan. Dito, meron din lalabas. Dyan, merong lalabas. Dyan, merong lalabas. At doon, meron palalabas doon. Ayan. Nung nasa ganun po, marami pong sanga at marami ding bunga ang maproproduce ng ating tanim na kalabasa. Yun po ang unang-una sa pinakasekreto po sa pagtatanim ng kalabasa, ang pagpupuning o pagpuputol ng talbos. Yan, so dito po. Yan. Yung iba kasi ayun, tapos ko na po yung na-pruning the other day. Ito. Tatanggalin po natin ang talbos. Ayan. Nang sa ganun po, maximize po natin ang ating tanim na kalabasa kasi pag merong maraming sanga, meron din siyang maraming bunga. And tips and advice lang po, wag po kayong magpruning kapag basa ang dahon o umuulan. Kung nagpupruning po kayo na basa ang dahon o ulan, best po na mag-apply po kayo ng fungicide para hindi po makapasok ang fungus. So in every stage po sa buhay ng kalabasa o buhay ng halaman, and meron po yung technique. So ang ibabahagi ko lang po sa inyo ngayon ay yung technique yung kapag bata pa siya, anong po dapat gagawin. At dapat po tatanggalin po natin yung mga matandang dahon dahil nagkukonsume lang po sila ng mga nutrients na hindi naman kailangan sa tanim. Gaya nito, yellow leaves na po ayan. Sira po. Tatanggal po natin. Best to use po pruning gears o yung gunting. So sa akin hindi ko napagdala. So dapat po pag nagagamit po kayo ng gunting o pruning gears ay iyo pong itutunaw, ibabad sa may alcohol o yung yung kahit yung ethyl alcohol lang para po hindi po ma-transfer yung fungus from first plant na fungus to the second plant, hindi po matatransfer, hindi po mahawa. So ayun, magtatanggal naman tayo. Ganito lang po yan. Madali po. Pero super effective po. Yan. Super effective. Medyo mataas na pero ganito ko yung ginagawa ko nung una. Kahit mataas mas mataas, mas maraming sanga ang maproproduce. So base sa mga eksperto ay ang dapat magpupuno ka pa kapag 5 to 7 na leaves ang lumalabas. So yun lang po, tatanggalin na po natin yung talbos at nang sa ganun ay maraming sanga at maraming bunga. So yun po ang pinakatiktik pag bata pa po. And also po, don't forget to apply fertilizer para naman po mas madali po ang kanyang paglaki. So dito sa tanim ko po ay minamaximize ko lang po yung space. So ang planting distance ko po ay 1 meters by 2 meters. So dapat po talaga 1 by 3 po yun o 1.5 to 3 meters. So minamaximize ko lang po yung space kasi medyo maliit lang po yung tinatamna namin. So ang space dyan 1 meters pero dyan dun sa kabila is 2 meters. So pasensya na, meron po maraming damo. Sinisimulan pa po yung dinadamuhan ko. So advice ko po sa mga hiling tanim dyan o gusto ng malakihang tanim, advice ko po sa inyo talaga na huwag kayong magtanim ng malaki agad-agad. Simulan po ninyo sa pagtatanim ng kalabasa na kaya niyo po. Kaya po ninyong alagaan na kayo lang po. Kasi nakapagtanim na po ako noong una. Meron akong pinoprone at meron din akong hindi pinoprone. So, ayun, mas maganda talaga ang performance kapag na-prone. Mas maraming bunga talaga po. Experience ko, proven and tested ko na po yun ng pagtatanggal ng talbos na marami talagang
mabubunga at maraming sanga. I-share ko po sa inyo kung paano ko o ano po ang mga sekreto o teknik sa pagtatanim ng kalabasa. Hindi po ako eksperto pero nasubukan ko na po yon. Matagal na po ako nagtatanim ng kalabasa. May nagtatanim ng mga gulay. So ayun lang po, andito po tayo ngayon. So ayun lang po yung technique, recap ko lang po. Pruning, sa pinaka-technique, yung tatanggalin po yung talbos at i-remove po natin yung mga old leaves na hindi na kinakailangan. So medyo mainit po ngayon, kaya I choose to prune today. So ayun lang po, don't forget to click, share, subscribe na po sa aking channel po, The Farmer. Maraming salamat po sa iyong panonood. So daghang salamat sa pagtanaw. Mga Bisaya na, daghang salamat. So free shout out po, drop a comment lang po kung saan po kayo galing or taga saan po kayo. And bye bye.